Start of file text. Plain. Kumusta sa inyong lahat? Ako si Elizabeth. Ang The Last Laugh ay naghahatid ng mga kwentong mag-iiwan sa inyo ng gulat at hindi makapagsalita. Kung handa ka na, pindutin ang subscribe at simulan na natin. Ako si Mayatan at sa nakalipas na 8 taon, ang turing sa akin ng pamilya ko ay parang isang taong peaked in high school at palubog na ang buhay. Nagsimula ito nang mag-drop out ako sa MBA program sa Stanford. 24 anyos ako noon. Isang semestre na lang ang kulang para makagraduate pero tinalikuran ko ang lahat. Ang tatay ko, si James Tan, ay isang senior partner sa Tan Associates, isang kilalang consulting firm sa Makati. Namatay ang nanay ko noong 16 anyos ako, kaya ibinuhos ni Dad ang sarili sa trabaho habang pinalalaki kami ng kuya kong si Kevin. Sinunod ni Kevin ang plano ni Dad ng perpekto. Business degree sa Ateneo, corporate job, at nasa partnership track. Dapat, ganun din ako. Sinasayang mo ang kinabukasan mo, sabi ni Dad noong araw na sinabi ko sa kanya na aalis ako ng Stanford. Nasa opisina niya kami. Sa pagitan namin ay ang malaking mahogany desk na parang mesa ng huwes. Naiintindihan mo ba ang ginagawa mo? May oportunidad ako. Sagot ko, isang startup. Tumawa siya, pero walang halong saya. Maya, daan-daang kumpanya na ang hinawakan ko. Alam ko kung ano ang startup. 90% sa kanila, bumabagsak sa loob ng 3 taon. Isang semestre na lang, may Stanford MBA ka na. At itatapon mo yon para sa isang tech fantasy. Hindi ito pantasya. 6 na buwan na akong nagtatrabaho sa kanila. Gusto nila akong kunin bilang COO, Chief Operating Officer ng wala. Sagot niya sabay tayo, senyales na tapos na ang usapan. Kapag bumagsak yan at babagsak yan, huwag kang lalapit sa akin para ayusin ang buhay mo. Si Kevin, na naghihintay sa labas ng opisina, ay tumingin sa akin ng may awa. Pero hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Nag-aalala lang si Dad sa'yo, sabi niya. Pero kitang-kita ko ang panghuhusga, ang responsableng kuya, na pinapanood ang kanyang bunsong kapatid na gumawa ng malaking pagkakamali. Ang startup ay tinatawag na Velocity Pay, isang fintech platform para sa international transactions. Nakilala ko ang mga founders, 2 dating analyst galing sa Singapore, sa isang networking event. May nakita sila sa akin hindi lang ang background ko sa finance, kundi ang kakayahan kong magtayo ng sistema, ang makakita ng solusyon bago pa dumating ang problema. Sa unang taon, tumira ako sa isang maliit na studio apartment sa Mandaluyong, nagtrabaho ng 16 oras kada araw, at kumain ng instant pancit canton nang mas madalas kaysa sa gusto kong aminin. Tumigil na si Dad sa pagtatanong tungkol sa trabaho. Si Kevin naman, paminsan-minsan magte-text. Nasa tech thing ka pa rin? May halong pangmamaliit na sapat para masaktan ako. Sa mga family dinner na naging madalang na, ako ang laging ginagawang halimbawa ng wag tularan. Nandoon pa rin si Maya sa tech thing niya, sasabihin ni Dad sa mga kaibigan niya, na para bang naglalaro lang ako ng bahay-bahayan sa halip na nagtatayo ng kumpanya. Nang ma-engage si Kevin kay Vanessa Go, na ang ama ay partner sa isang malaking law firm sa BGC, lalong lumaki ang agwat namin. Kakagawin lang na senior partner ng tatay ni Vanessa sa Romulo. Partners? Anunsyo ni Dad sa Sunday lunch. 6 na buwan matapos akong umalis sa Stanford. Si Kevin naman, ikinukonsidera para sa early promotion. Mabuti naman, sabi ko habang nilalaro ang pagkain sa plato ko. Ikaw? Nasa payment company ka pa rin ba? Tanong ni Vanessa. Elegante siya. Sopistikada lahat ng pinapangarap ng pamilya ko na maging ako. Oo, kakapirma lang namin ng first major client. Gaano kalaki? Tanong ni Kevin. $2.3 million annual contract. Uminom si Dad ng wine. Tunog maganda yan. Hanggang sa malaman mong 90% niyan kakainin lang ng operating costs. Hindi siya mali. Sa totoo lang. Pero hindi niya alam na kakatapos lang namin ng Series A funding round sa halagang 24 million valuation.
At napanatili ko ang 12% equity stake bilang COO. Hindi ko na sinabi sa kanya. May nagbago sa akin noong dinner na yon. Na-realize ko na ayaw nilang malaman ang totoo. Gusto nilang makita akong mabigo o kahit mahirapan man lang para mapatunayan na tama sila. Maang makita akong padang, maang mangmang mga stunning lang, kaya tumigil na ako sa pagbabahagi. Sa sumunod na 7 taon, habang akala ng pamilya ko ay naghihikahos ako sa tech world, sumabog ang Velocity Pay. Ang Series B namin ay nakalikom ng 180 million sa 190 million valuation. Lumawak kami sa 47 na bansa. Sa ika-4 na taon, nagpoproseso kami ng 3.2 billion na transaksyon kada buwan. Sa ika-6 na taon, binili namin ang 3 kakumpetensya at umabot ang valuation namin sa 4.1 billion. Ang 12% stake ko na naging 7% dahil sa funding rounds ay nagkakahalaga na ng humigit kumulang 357 million sa papel. Sa ika-7 taon, nakatanggap kami ng mga alok. Nag-offer ang Mastercard ng 5.2 billion. Ang Visa naman, 5.8 billion. Sa huli, ibinenta namin ito sa isang consortium na pinangungunahan ng JP Morgan Chase sa halagang 6.3 billion, kombinasyon ng cash at stock. Ang nakuha ko matapos ang buwis at legal fees? 340 million liquid cash. Iyon ay halos 19 bilyong piso na natili akong simple. Hindi dahil sa prinsipyo, kundi dahil sobrang busy ako para mag-isip ng luho. Bumili ako ng disenteng bahay sa isang tahimik na village sa Quezon City, nagmamaneho ng simpleng Tesla Model 3 at manamit na parang ibang tech executive hoodie at maong. Sa mga family events na madalang ko ng puntahan, nanatili akong malabo kausap. Nasa fintech pa rin? Tanong ni Dad. Oo, nandun pa rin. Nakakabayad naman ng bills. Si Kevin, kinasal, bumili ng bahay sa Dasmariñas Village sa tulong ng pamilya ni Vanessa at naging junior partner. Sa edad na 32, kumikita siya ng malaki at akala niya ay narating na niya ang tugatog. Ako, 31 anyos at may yamang libu-libong beses na mas malaki sa kanya. Pero hindi ako nagtago dahil sa inis. Pinoprotektahan ko ang sarili ko. Nakita ko na kung ano ang nangyayari kapag nalaman ng tao na may pera ka. Nakita ko ang mga founders na nawalan ng pamilya dahil biglang lahat ay kailangan ng utang o investment. Higit pa roon, gusto kong makilala kung sino talaga ang pamilya ko. Hindi kung sino sila kapag alam nilang mayaman ako, kundi kung sino sila kapag akala nila ay ordinaryo at forgettable lang ako. At ang natutunan ko ay dumurog sa puso ko. 15 si Dad noong Marso. 2 taon na niyang pinaplano ang retirement niya mula sa TAN, Associates, at inihahanda si Kevin para pumalit. Ang retirement party ay nakaschedule sa Sabado, April 15, sa Grand Hyatt Manila, isa sa pinaka-eksklusibong hotel sa BGC. Dumating ang imbitasyon 6 na linggo bago ang event. Professional colleagues and family. Black tie, optional, Grand Hyatt, Manila Ballroom. Binabasa ko ito sa opisina ko nang mag-vibrate ang phone ko. Text galing kay Kevin. Nakuha ko na ang invite. Magandang gabi to. Magto-toast ang dad ni Vanessa. Kaka-hire lang ng firm nila kay Dad as consultant. 200k retainer. Nag-reply ako. Sounds nice. Looking forward to it. 3 araw ang lumipas, isa pang text mula kay Kevin. Hey Maya. Tungkol sa retirement party. Pinapa-message ni Dad. Sumisikip na kasi ang guest list. Puro professional colleagues, partners, at clients. Pupunta ang buong pamilya ni Vanessa. Obviously, nagiging business networking ito kaysa family event. Naiintindihan mo naman, di ba? Tinitigan ko ang mensahe. Binasa ko ng 3 beses. Sinasabi mo bang uninvited ako? Ang reply ay tumagal ng 5 minuto. Hindi naman sa ganun, baka lang maging awkward. Lahat ng nandoon puro business at corporate ang usapan. Dadalhin ng dad ni Vanessa ang senior partners ng firm nila. High-level conversation ang mangyayari.
Naisip lang ni Dad na baka mas maging komportable ka kung hindi ka napupunta. Sumandal ako sa upuan ko. Ang opisina ko, isang corner suite na may floor-to-ceiling windows na nakatanaw sa skyline ng Singapore, kung saan ang main HQ namin noon ay biglang naging tahimik. Naisip ni Dad o ninyo ni Vanessa? Pinag-usapan niyo kaming lahat. Look, walang personalan. Alam mo naman ang mga ganitong event. Tandaan mo yung kay Uncle Tom last year? Umalis ka agad kasi sabi mo puro trabaho pinag-uusapan. Totoo yon. Umalis ako dahil gusto kong sumigaw sa inis. Kakakinig sa mga consultants na nagkukumpara ng billable hours. Pero, desisyon ko yon. So uninvited nga ako. Siguro pass muna ngayon. Mag-family dinner na lang tayo next week. Tayo-tayo lang, mas relaxed. Binaba ko ang phone. Tumingin ako sa labas. Kinuha ko ulit ang phone at nag-type. Understood. 2 oras ang lumipas, dumating ang email mula kay Dad. Subject: Retirement. Celebration. Maya, nabanggit ni Kevin na nakausap ka niya. Gusto kong linawin ang dahilan ko. Ito ay isang professional milestone. Ang guest list ay mga CEO at board members. Iba ang tinahak mong career at okay lang yon. Pero kailangan ko na ang gabing ito ay nakatuon sa professional relationships. Si Kevin ang papalit sa akin at kailangan niyang mag-iwan ng tamang impresyon. Baka magkaroon ng awkward situations kung may pamilyang hindi bahagi ng mundong yon. Hindi ito tungkol sa halaga mo bilang anak ko. Tungkol ito sa tamang konteksto. Binasa ko ng 2 beses. Tapos tinawagan ko ang abogado ko. Kailangan kong i-liquidate ang buong portfolio ko sa Royal Heritage Bank, sabi ko. Lahat. Bawat account, bawat fund, bawat investment vehicle. Gusto kong ilipat lahat sa UBS Singapore by Monday morning. Tumahimik si Patricia. Ang abogado ko. Maya, 340 million na assets yan. Ang tax implications, bayad na ang tax ko. Pwede ko bang tanungin kung bakit? Ang Royal Heritage Bank? Ang nagmamanage ng retirement accounts ng tatay ko sa loob ng 20 years. Ang wealth management division din nila, ang may hawak ng corporate investments ng firm niya. Hahayaan ko silang magpaliwanag sa kanya kung bakit ang pinakamalaking kliyente nila ay biglang umalis. Tumahimik sandali si Patricia. Sisisulan ko na ang papeles. Sabado, April 15. Nasa bahay lang ako, nagbabasa ng advisory board proposals. Bandang 5:30 p.m. Nag-text ang kaibigan kong si Stephanie na may-ari ng isang boutique investment firm. Pupunta ka ba sa Grand Hyatt tonight? Maraming partners namin ang nandoon para sa retirement party. Wasn't invited, reply ko. Seryoso? Akala ko kilala mo lahat sa ecosystem na to. Party ng tatay mo, di ba? Bakit? Kalokohan yan. Gusto mo bang sunduin kita? Hindi. Let it play out. 6:47 p.m. Tumunog ang phone ko. Si Trish. Done. Sabi niya. Kaka-confirm lang ng Royal Heritage ng complete portfolio transfer. $340 million moved as of 6:30 p.m. Sinusubukan kang kontakin ng West Coast Director ng Wealth Management nila. Hayaan mo silang sumubok. Sabi ko. 7:02 p.m. Tumunog ulit. Unknown number. Hinyaan ko mag-voicemail. Miss Tan, ito po si Catherine Go ng Royal Heritage. Kakaprocess lang namin ng withdrawal request nyo at gusto sana naming pag-usapan ito. Mahalaga po kayo sa amin. Dinalate ko. 7:23 p.m. Sumabog ang phone ko. Si Kevin tumatawag. Hinyaan ko lang. Text ni Kevin. Maya, anong ginawa mo? Isa pang tawag mula sa unknown number ng 7:31 p.m. Sinagot ko na. Miss Tan, ito po si Robert Tsai, President ng Royal Heritage Philippines. Pasensya na sa abala ng Sabado ng gabi, pero may napakalaking transfer kaming natanggap at sinara ko ang accounts ko, sabi ko. Hindi ko kailangan ng exit counseling. With respect, Miss Tan, ang null 340 million assets ay isa sa pinakamalaking individual portfolios namin. Kung may naging problema sa serbisyo,
Mr. Sai, wala tayong dapat pag-usapan. Nasa UBS na ang pera. Naiintindihan ko. Pero ang ama nyo, si James Tan, ay valued client namin ng 20 years. Kung ito ay tungkol sa personal na bagay, personal nga ito. Sabi ko, sobrang personal. At baka gusto nyong tanungin ang wealth management team nyo kung bakit ang pinakamalaking kliyente nyo ay biglang lumayas. Binaba ko ang telepono. 7:45 p.m. Gumawa ng desisyon si Catherine Go na magbabago ng lahat. Sumakay siya sa kotse at nagmaneho papuntang Grand Hyatt BGC. Hindi ko ito alam nung oras na yon. Nagluluto ako ng dinner, nakikinig ng music, payapa ang loob. Pero tumawag si Patricia ng 8:03 p.m. Tumatawa. Maya, hindi ka maniniwala. Tumawag ang kaibigan ko sa bangko. Ang VP ng wealth management nila sumugod sa Grand Hyatt para hanapin ang tatay mo. Tumigil ako sa paghihiwa ng gulay. Ano? Nage-damage control siya. Kasi ang pagkawala mo ay pwedeng mag-trigger ng review sa buong pamilya nyo. Nandoon siya ngayon. Natawa ako. At hindi ako makatigil. Sa Grand Hyatt, puno ang ballroom ng 150 na bisita. Consultants, lawyers, executives. Si Kevin, iniikot si Vanessa para ipakilala sa mga partners. Nasa head table si Dad kasama ang mga pinaka-importanteng kliyente nang pumasok si Catherine Go. Nilapitan niya ang concierge at tinuro ang head table. Naglakad si Catherine sa gitna ng ballroom, lampas sa mga executives na nakabarong at gown. Nakarating siya sa table ni Dad. Saktong magto-toast na ito. Mr. Tan, sabi niya. Ako po si Catherine Go ng Royal Heritage Bank. Pasensya na sa abala, pero kailangan ko kayong makausap urgent tungkol sa family matter. Binaba ni Dad ang baso. Tumahimik ang mesa. Sorry? Kilala ba kita? Ako po ang SVP ng Wealth Management. Nandito ako tungkol sa anak niyong si Maya. Lumingon si Kevin. Namutla siya. Anak ko? Tanong ni Dad. Anong meron? May nangyari ba sa kanya? Ayos lang po siya, pero winithdraw niya ang buong investment portfolio niya sa bangko ngayong gabi. 340 million. At in-instruct niya kami na kausapin kayo tungkol dito. Bumagsak ang tinidor ni Dad. Kumalansing ito sa katahimikan. Sorry. Dahan-dahang sabi ni Dad. Baka nagkakamali kayo. Walang ganung pera ang anak ko. Gumewang si Catherine sa hiya pero tinuloy niya. Sir, si Maya Tan po ay kliyente ng Private Wealth Management Division namin sa loob ng 3 taon. Nilipat niya ang proceeds mula sa Velocity Pay acquisition noong 2022. Sumingit si Kevin. Teka, Velocity Pay? Yung binili ng JP Morgan? Opo, kumpirma ni Catherine. Ang kapatid niyo po ang Chief Operating Officer at may hawak na 8.7% equity stake. Imposible, sabi ni Kevin. Nag-drop out siya sa Stanford. Nagtatrabaho siya sa kung saang startup lang. Yun nga po ang startup na Velocity Pay. Nabenta last year sa halagang 6.3 billion. Nagbulungan ang buong ballroom. Si Dad, nakatulala, gulat, lito, at pagkatapos, realisasyon, 3 taon na siyang mayaman. Mahinang sabi ni Dad. At hindi niya sinabi sa amin. Naging featured po siya sa Forbes at Fortune. Dagdag ni Catherine, hindi alam na lalo lang lumalala ang sitwasyon. Ang tatay ni Vanessa, si Thomas, ay naglabas ng phone. James, ang anak mo. Siya ang Maya Tan sa Fortune Fintech profile last year. Pinakita niya ang screen. Litrato ko, professional headshot. Maya Tan, former COO, current board member ng Stanford GSB. Kailangan kong umalis. Biglang tayo ni Dad. Dad, pigil ni Kevin. Kailangan kong makausap ang kapatid mo ngayon din. Naglakad na si Dad palabas. Iniwan niya ang ballroom na puno ng nagtatakang mga bisita. Dumating si Dad sa bahay ko ng 8:47 p.m. Nakita ko sa CCTV nang bumaba siya sa kanyang Mercedes, nakatuksedo pa rin. Nag-doorbell siya, kumatok, nag-doorbell ulit. Binuksan ko ang pinto. Hi, Dad.
Tinitigan niya ako. Totoong titig. Siguro sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon. 340 million, sabi niya. Pumasok ang bank president sa retirement party ko. Nabalitaan ko nga, pumasok siya kahit hindi ko inimbita. Bakit? Tanong niya. Bakit hindi mo sinabi? Dahil ayaw niyong malaman. Hindi totoo yan. In-uninvite niyo ako sa party mo. Dahil akala niyo mapapahiya kayo sa akin. Akala niyo ordinaryo lang ako. Walang narating. Tumigil siya. Napahawak sa mukha. Sabi ni Kevin magiging awkward daw. Paliwanag niya. Pinag-usapan niyo yun. Ikaw, siya, at si Vanessa. Nagdesisyon kayo na hindi ako bagay sa professional milestone mo. Umupo si Dad sa sofa, ang sofa na ngayon lang niya nakita. Kailan pa ito nangyari? Nangyayari na ito noon pa. Hindi ka lang nakatingin. Velocity Pay Race Series A, hindi ka nagtanong. Series B, hindi ka nagtanong. Nasa Forbes kami, hindi ka nagtanong. Huminto ako sa pagtatanong. Kasi tumigil ka sa pagkukuwento. Tumigil ako kasi tuwing magkukuwento ako, minamaliit mo. Still doing the startup thing? Ginawa mong malinaw na disappointment ako sa'yo. Tumahimik si Dad. Tumingin siya sa paligid ng bahay ko. Mga paintings, mga libro. Ang bahay na ito. Magkano? 120 million pesos. Cash. Inabsorb niya yon. At winithdraw mo lahat para ipamukha sa akin sa harap ng mga kasama ko na ang bigong anak mo ay may $340 million? Tama. Malupit yon. Pero hindi kasing lupit ng sabihan ng anak mo na hindi siya sapat para pumunta sa party ng tatay niya. Nanginig ang kamay ni Dad. Patawad. Patawad saan? O, nagsusorry ka lang kasi successful pala ako? Kailangan kong maging proud sa'yo nung akala ko ordinaryo ka lang. Mahinang sabi ko. Kailangan kong ipagtanggol mo ako nung gusto akong i-exclude ni Kevin at Vanessa. Pero hindi mo ginawa. Bakit? Hindi ko sinabi sa inyo ang tungkol sa pera dahil sinusubok ko kayo at Dad. Bumagsak kayo. Tumayo siya. Lumapit sa bintana. Anong gusto mo sa akin? Wala. Yun ang punto. Wala akong kailangan sa inyo. Pero, nakabuo ako ng buhay na wala kayo. Tumatawag ang kuya mo, sabi niya. Siguradong magsosorry siya. Siguro. Pero totoo ba? O, sorry lang siya kasi mayaman na ako. Lumakad si Dad papunta sa pinto. Proud sa'yo ang mama mo, sabi niya bago umalis. Sorry kung pinaramdam ko sa'yo na kailangan mong itago kung sino ka. Tumawag si Kevin ng 47 beses. Sinagot ko sa 48. Ate, please. Sorry, wala kaming idea. Akala namin maboboard ka lang. Kevin, tumigil ka. Hindi ka tanga at hindi rin ako tanga. In-exclude niyo ako kasi kinakahiya niyo ako sa pamilya ng asawa mo. Katahimikan. Tama ka, sabi niya. At hiyang-hiya ako. Salamat sa pag-amin. Pero hindi ko pa alam kung maayos natin to. Malala ang naging epekto. Naglunsad ng internal review ang bangko kung bakit nawalan sila ng bilyonaryong kliyente. Nawalan ng kliyente ang firm ni Dad dahil kumalat ang kwento. Maliit lang ang mundo ng negosyo sa Pilipinas at gustong-gusto nila ang kwento ng karma. 4 na linggo ang lumipas, nakipagkita si Dad sa akin sa isang coffee shop. Mali ako, sabi niya. Akala ko ang pag-drop out sa Stanford ang katapusan mo. Simula pala yon. Pwede ba tayong magsimula ulit? Hindi tayo pwedeng magsimula ulit, sabi ko. Pero pwede tayong magsimula mula dito. Sa katotohanan, 6 na buwan ang lumipas. Inimbita ako ni Kevin at Vanessa sa dinner. Kailangan namin ng payo, sabi ni Vanessa. Wala na ang dating yabang. Nalulunod kami sa utang para lang ma-maintain ang lifestyle namin. Nakita ko ang humility sa mga mata nila. Sabihin nyo kung anong kailangan nyo. Noong nakaraang buwan, tumawag si Dad. Birthday niya. Pumunta ako. Nag-toast siya. 8 taon na ang nakakaraan. Akala ko nagkamali ang anak ko. Pero ako pala ang mali.
Hindi niya tinapon ang kinabukasan niya, binuo niya ito. Cheers kay Maya, na nagturo sa atin na ang tagumpay ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na gumawa ng sariling landas. Habang pauwi ako, narealize ko ang isang bagay. Ginugol ko ang 8 taon para patunayan na hindi ko kailangan ang approval nila. Pero sa proseso, nakuha ko ang mas mahalaga, ang tunay na presensya nila at respeto. Ang power reversal ay hindi tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagkilala sa tunay mong halaga. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, mag-subscribe na sa The Last Laugh para sa mas marami pang kwento ng tagumpay at ganti. Hanggang sa muli.